verse 3, huwag ninyong hayaan na kayo ay madaya ng sino man sa anumang paraan, sapagkat ang araw na iyon ay hindi darating malibang mangyari muna ang pagtalikod sa pananampalataya at mahayag ang tao ng kasalanan at ang anak ng paglibol. Sa mga katuwid, bago ang pagbabalik ng Panginoong Hesus, maraming taong tatalikod sa pananampalataya. Major sign po yun. Naintindihan? Pangalawa, isa pang major sign, sabi ng Romans chapter 11 verse 11, sinasabi kong muli, natisod ba sila upang bumagsak ng lubusan? Huwag nawang mangyari. Sa halip ng sila ay sumalansang, ang kaligtasan ay dumating sa mga hintil upang inggitin ang mga Hudyo. Kung ang pagsalansang ng mga Hudyo ay nadala ng kayamanan sa sanlibutan at ang kanilang pagkatalo ay nagdala ng kayamanan sa mga hintil, gaano pa kaya kung sila ay lubos ng numbalik sa Panginoon? Kapag ang mga Israelita daw ay nagbalik loob na sa Diyos, major sign po yun. Ano nga yung unang major sign? Pagtalikod. Pangalawa, pagbabalik loob ng mga Israelita. Ang pinaka sign ng pagbabalik ng Panginoon, sabi ng Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end shall come. Kaya naman pala, hindi pa dumating ang Panginoon hindi naman na ipangaral ang gospel of the kingdom. Gets ba? Tanong ko sa inyo, ano yung lagi nyong naririnig sa prayer meeting? Sige nga. Ano yung mga topic laging pinapangaral? Hindi kayo nag-attend ng prayer meeting? O talagang gutom na kayo? So ano yung mga topic na madalas nang marinig? Ha? God's love? Ha? Faith? Walang problema sa mga topic na yan. Pero ang sabi dito, and this gospel of the kingdom shall be preached, and then the end shall come. So, kung hindi dumating ang pagbabalik o ang end, ang pinaka-reason doon, hindi na ipangalan ang gospel of the kingdom. Klaro ba? Basta. Okay ba tayo dyan? Klaro ba? Kahit ilang beses ka pang makarinig ng God's love, kahit ilang beses ka pang makarinig ng faith, kahit ilang beses ka pang makarinig ng unity, hanggat ang gospel of the kingdom ay hindi na ipangaral, hindi darating ang muling pagbabalik ng Panginoon. Klaro? Pagka ganyang reaction nyo, parang sinasabi nyo, hanggang 30 minutes lang pala kayo makinig. Akala ko pa naman samantalahin nyo na andito ako, makaabot tayo ng alas 7, mukhang 7 to 4 lang. Okay, so, isa pang bigyan kong pansin patungkol sa paghahari ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos ay ang purpose kung bakit naparito ang Panginoong Hesus. Titingnan po natin sa isa pang mga purpose maliban sa pagkaharian ng Diyos. Unang purpose or isa sa mga purpose, sabi sa 1 John 3:8, naparito si Jesus para sirain ang gawa ng kaaway. To destroy the works of the devil. Isa pa, He has come because He is King. John chapter 18 verse 37, kaya nga sinabi ni Pilato sa kanya, kung gayon, ikaw ba ay isang hari? Sumagot si Jesus, tama ang iyong sinasabi sapagkat ako ay isang hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at sa kadahilanan ito, ako ay naparito sa sanlibutan. So naparito siya para ma-establish ang kanyang kaharian. Amen. Okay? Para tayo magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. Naku, maraming tao, paborito ang verse na ito. Para magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiya-siya, John chapter 10 verse 10. Pero isa lang yon. Ang pinaka-major na pagparito, major purpose ng Lord para magparito is to preach the gospel of the kingdom.
Sabi ng Luke chapter 4 verse 43, ngunit sinasabi niya sa kanila, kinakailangang ipangaral ko rin sa ibang lungsod ang ebanghelyo patungkol sa paghahari ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ako sinugo. Klaro? Luke chapter 4 verse 43, ito ang dahilan kung bakit naparito ang Panginoong Hesus para ipangaral ang gospel of the kingdom. Pwede akong magsabi kay Pastor Ronald, pasensya ka na, ako'y pagod na pagod. Marami akong napasyanan. Ay, sorry, nabisto tuloy ako. Namatayan po ako at kahit naman maglupasay pa ako kaiiyak, hindi na mabuhay ang nanay ko. So, sabi ng Biblia, ang kamatayan, ang death is gain. Ang kamatayan ay para makapiling ang Panginoong Hesus. Bakit bawal bang mamasyal pag namatayan? Kaya sinamantala ko na. Pero noong iniisip ko ang paghahari ng Diyos, kailangan kong puntahan ang prayer meeting sa Laguna. Amen. Amen. Malapit ako matapos dahil yung mga palakpak nyo, parang sinasabi nyo, ang tagal naman mag-preach ng pastor na ito. Pa-English pa. Pango naman. Okay, isang punto. Tanong ko sa inyo, bakit umabot pa ng 400 or 4,000 years bago ipinadala ang Panginoong Hesus? Naku, sinasabi ko nga sa inyo mahilig ako magtanong. May idea ba kayo bakit umabot pa ng 4,000 years bago pinadala ang Panginoong Hesus? Sirit na naman? Any idea? Kala ko microphone, bote naman. Any idea po bakit umabot pa ng 4,000 years bago dumating si Jesus? Nako, mukhang pag nagsirit kayo, wala rin akong alam. Sabi ng Galatians chapter 4 verse 4, ngunit nang ang takdang panahon ay dumating, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Ang kapanganakan pala ng Panginoong Hesus ay ang takdang panahon. Pero bakit after 4,000 years? Okay? Baka magtanong kayo, Pastor, saan galing ang 4,000 years? Nung magkasala si Adan at si Eva, sabi ng God the Father, ang binhi ng babae at binhi ng lalaki ang siyang mag-aaway. Ang binhi ng babae na tinutukoy doon na siyang dudurog sa ulo ng ahas ay ang Panginoong Hesus. Kaso lang, umabot ng 4,000 years saka dumating ang takdang panahon. May idea kayo? Wala. Alam ko, wala. Hindi na nga kayo sumasagot eh. Simpleng tanong, ito pa. Kaya umabot ng 4,000 years kasi hinihintay ng Diyos ang tamang panahon na maintindihan natin ang Kingdom of God. During the Roman Empire, sa panahon ng mga Romano, nagkaroon ng tunay na replika ang Kingdom of God sa Kingdom of Rome. Nasusunod. Halimbawa na lang. Sabi ng Diyos, seek ye first the kingdom, hindi natin naintindihan, hindi natin hanapin. Pero ang Kingdom ng Rome o Roman Empire ay isa pong replika sa Kingdom of God. Bakit? Ang gagawin ng Rome, lulusubin niya ang Pilipinas, tatalunin niya ang Pilipinas, iiwan niya ang mga tao roon. Ang gagawin niya, magpapadala siya ng ambassador at yung ambassador ang magtuturo sa kalooban ng Diyos. Nasusunod. Ganon din, ang mundong ito ay inovercome na, territory na ng Panginoon. Ipinadala niya ang Espiritu ng Diyos para tayo ay makapamuhay ng naayon sa kanyang kalooban. Amen? Magandang example niyan ay hindi po ganun kadali magpatawad. Aminin mo sa hindi, sinungaling ka kung hindi mo aminin. Madali bang magpatawad? Hindi. Magawa
sa ganang sarili lang natin? Hindi. Dahil apektado na tayo ng salita ng Diyos, mayroong nagtuturo ng salita ng Diyos. Sabi ng Colossians chapter 3 verse 13, yamang ikaw ay pinatawad ng Panginoong Hesus, patawarin mo rin ang nagkasala sa iyo. Tapos sabihin, pastor, nananadya Hindi ko pwedeng sabihin, Lord, patawarin mo dahil alam niya, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Mangangatwiran pa. Anong hindi alam umaatin ng gawain? Sabi ng Bible, kahit ano pa man yung naging kasalanan nila sa atin, yamang pinatawad tayo ng Panginoong Hesus, patawarin natin sila dahil sa kaharian ng Diyos, nagpapatawaran sa isa't isa. Yung hindi pumalakpak, hindi marunong magpatawad. Amen. Okay. Sabi ko nga po sa inyo, malapit na akong matapos. Ang tugon po natin sa pagkahari ng Diyos, una, magsisi. Last na po ito, patapos na po ako. Biro nyo, 40 minutes lang ako. Ibig sabihin yan, feeling ko inaantok na kayo. Ay, hindi naman. Ay, nako, alas 7 nga ito. Okay. After na ipangaral ang pagkahari ng Diyos, ang tugon po natin ay magsisi. Ano pong English ng pagsisisi? Ang bira, English lang ng pagsisi, hindi nyo alam? Ha? Repentance, okay. Ang ibig pong sabihin ng repentance or repent ay mag-change of mind. Naalala ko ang isang umaattend ng gawain ng Panginoon, pininturahan yung bahay. Nung pinasyanan ng pastor, sabi ng pastor, Brad, bakit kayo nagpintura ng bahay? Sabi mo, pastor repent. Siguro Bisaya yon. Ang repent. Sa Bisaya naman, iisa lang yan Meron nga Bisaya, ayaw niya mag-aaral ng English. Iisa naman daw. Ano daw English ng isda? Fish. Ano daw English ng mukha? Fish. Hallelujah. Ano daw English ng kapayapaan? Fish. Bakit pa daw siya mag-aaral ng English? Iisa lang yan. Hindi ako nanalain sa Bisaya. Bisaya ko ako. Mukha pa lang Bisaya na. Okay, so, una, hanapin natin ang pag-aaw. Una, pagsisisi. Pangalawa, hanapin ang pagkahari ng Diyos. Tanong niyo naman. Kayo naman magtanong. Ako naman sasagot. Sawa na ako katatanong. Hindi naman kayo sumasagot. Kayo naman magtanong. Ako sasagot. Sige, magtanong kayo, pastor. Sabi ko nga sa inyo tanongin niyo ako Tanongin niyo ako, pastor, paano namin hanapin ang pagkahari ng Diyos? Isa lang kausap ko dito. Bubulong ko na lang po sa inyo para atin-atin na. Ang paghahanap sa Diyos, una, sabi ng Matthew chapter 6 verse 19, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa dahil mayroong magnanakaw, mayroong tanga, mayroong kalawang. Mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit sapagkat doon walang magnanakaw, walang tanga, walang kalawang. Pero sa totoo lang, saan ka nag-ipon ng kayamanan? Huwag niyo akong pilusupin. Wala nga kakainin, nag-ipon pa. Baka sabihin niyo, pastor, bakit ikaw nagtatrabaho? Bakit sinabi ko bang huwag kayo magtrabaho? Ito atin-atin lang Huwag kayo magalit. Hindi kayo magagalit? Hindi. Atin-atin lang ito. Alam niyo po ba kung bakit naghihirap ang bansang Pilipinas? Hindi niyo alam? Tanungin niyo ko bakit po. Corrupt? Pwede po yan. Pero bago natin sisihin ang mga presidente o mga opisyalis ng gobyerno, kaya naghihirap ang bansang Pilipinas kasi, no offense mayroong mga pamilya na marami ang anak, pero dadalawa lang yung nagtatrabaho. Walang personalan. Sabi ko, huwag kayo magalit. May usapan na tayo. Kung sino pa yung walang trabaho, malakas pa kumain. Kung sino pa yung konti ang kita, malakas pa gumastos.
ng trabaho. Eh, pastor, konti sahod eh. Eh, pag hindi wala kang trabaho, wala ka ng konti, wala ka na gang. Ano ko ba ako? At least kapag may konti, mayroon lamang na yun kaysa wala. Eh, namimili ng trabaho pagdating sa pag-aaral, ayaw naman mag-aral. Manduya. Konsumisyon tuloy sa magulang, wala akong pinapatamaan. Ito, konting sharing nag-graduate po ako ng, nurse po ako sa London, nag-graduate po ako ng nursing. Meron akong ipakita ng konti sa inyo, hindi po nagkayabang. Mayroon po akong fraternity, Tau Gamma Phi. Ganyan po ako noong nag-aaral ako, medyo may kalukuhan. Hindi ka naman papasok ng fraternity kung wala kang kalukuhan eh. Nag-graduate po ako nag-aaral po ako ng college 4 years. Wala po akong ginawa kundi maglasing. Wala akong ginawa kundi mag-inom. Papasok kami ng college, natural lang sa amin yun lasing. Kapag pumasok kami hindi lasing, magtataka yung mga classmate ko, ano kayo nakain nito? Hindi nakainom. Hindi lang nila alam, wala na akong pera. Pero sa kabila po ng aking mga bisyo na yun, sa kabila po ng aking buhay college, hindi ko po pinabayaan yung aking pag-aaral. Ang pinakamoto ko sa buhay is, life is what you make it. Ano daw? English eh. Life is what you make it. Ikaw mismo ang responsable sa buhay mo. Amen ba? Una, bago mo sisihin ang corrupt na kapamahalaan or mga corrupt na government officials, life is what you make it. Kung corrupt baka sabihin nyo, pag sinabi kong yung Vice President, sabihin nyo, baka masumbong tayo, layari tayo dyan. Bago natin sisihin ang mga corrupt na government officials, ano ba ang ginawa mo sa buhay mo? Laro ba? Sabi ko, atin-atin lang. Gets ba? Bakit ba ako napunta doon? Hindi ko na matandaan. Okay, so, para hanapin natin ang pagkahari ng Diyos, magsisi ka. Pangalawa, huwag kang mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa, kundi sa langit. Pangatlo, isa pa, huwag kang paano ba mag-worry? Paano ba Tagalogin ang mag-worry? Huwag kang mangamba, huwag kang mabalisa sa iyong kakainin at daramting. Meron pa akong librong nasulat na Two Masters, God and Money. Dito po sa verse na ito, sa Matthew 6:33 kasi, seek ye first the kingdom of God. Pero bago pa dumating sa 33, may sinasabi ang verse 25 na huwag kang mangamba sa iyong buhay. Di ba kayo nangamba sa buhay niya? Hindi. Hindi kayo nag-worry about sa buhay. Nag-worry minsan. Baka sabihin niyo, Pastor, paano paraan nag-worry kami sa buhay? Example na lang. May mga tao, kwento nga muna tayo. Mayroon pa po akong 15 minutes. Okay ba ba? Okay pa. Okay, kwento muna tayo. Ewan ko ba, mayroon ba dito mga nakakilala about Ilonggo? Or wala, puro Laguna, pure Laguna. Mayroon kasing chismis, iwan ko kung gaano katotoo, hindi ko naman nakita na ang mga Ilonggo daw ay supot. Ito, chismis lang. Ewan ko kung gaano katotoo, hindi ko naman sinisilip yung mga lalaking Ilonggo kung totoo nga. Pero meron daw Ilonggo na mister, 3 ang anak nila, nagpa-opera. Sabi ng mister sa asawa niya, pag namatay ako, bahala ka na sa 3 nating anak ha. Sinampal siya ng asawa niya. Sabi ng misis, walang hiya ka, walang namatay sa tuli. Tinutuli lang pala, namamaalam na. Ibig kong sabihin doon, may mga tao na magkasakit lang ng konti, takot na sa buhay nila. Mamamatay na ako. Nung nilibing nga yung mama ko mayroon silang mga pamahiin. Susuong ka daw sa kabaong. Pag hindi ka susuong, maaaring susunod ka. Sabi ko sa kanila, hindi ako susuong dyan. Namatay ang Panginoon ko sa krus para maligtas ako sa anumang kapahamakan. Hindi lang sumuong, sabi ni Jesus, mamamatay ako, excuse me. Yan ang mga taong masyadong worry, balisa sa buhay nila.
Gumagilid lang ng konti ng sasakyan. Naku, mamamatay na ako, mamamatay na ako. Mamamatay ka nga, sinasabi mo eh. Nagsuka lang ng konti, sumakit lang yung ulo, sumakit lang yung tiyan. Naku, mamamatay na ako, mamamatay na ako. Balisang-balisa. Hanggang sa katatakot nila, kasasabi nilang namatay, namatay nga. Nasagasaan lang pala. Sa Bisaya, tanga-tanga kasi. So sabi ng Biblia, do not worry about your life. Sabi ba, maliban sa sinabi niya, huwag kang magbalisa sa buhay mo, huwag kang mag-alala sa kakainin mo. Ay nako, maraming bagsak dito. Bakit hindi natin ng prayer meeting? May trabaho ho. Hindi ko sinasabi mo at magtrabaho, pero hindi habang buhay na gawin mong dahilan na may trabaho ka para hindi ka makadalo sa pagtitipon ng Panginoon. Aray ko, wala akong tinutukoy. Sabi pa niya, huwag kayong mag-alala sa inyong inumin. Ay dito naman sa Laguna, sagana sa tubig eh. So hindi problema ang inumin. Huwag kayong mag-alala sa inyong daramtin. Anak ko, 21 years na po akong nangangaral, wala akong nakitang umatay ng prayer meeting, hubot-hubad. May sinusuot, Pastor, luma na eh. Trabaho mo na ako, pambili bagong damit. Ikaw naman, Pastor, parang hindi mo alam Pasko na. Hallelujah. Kaya hindi nakadala ng pagtipon, conscious, aware, or masyado silang worry, balisa sa kanilang susutin. Amen ba? Maganda yung umatin ka ng pagtitipon na nakabihis ka naman, pero hindi naman kailangang bago. Meron naman kasing ibang tao na isuot ko na ito, bibili ako ng bago kasi lagi nang nakikita sa Facebook ito. Hallelujah! Nasa profile picture ko na ito eh. Bibili na lang ako ng bago, pang profile picture ulit. Kaya tuloy, hindi na una yung paghahari ng Diyos. Yung mga tawa nyo, alam ko na ibig sabihin yan eh. Amen ba? So sabi niya, huwag kayong mabalisa sa buhay, huwag kayong mabalisa sa kakainin, huwag mabalisa sa inumin, huwag mabalisa sa daramtin. Isa pa, huwag kayong mabalisa sa kinabukasan nyo. May mga tao ngayon, hindi ako against sa insurance, hindi naman siguro uso masyado ang insurance dito. Pero ang ibig ko sabihin na, may mga tao na masyado nilang pinoproblema yung kanilang kinabukasan. Tama ba ako? Example na lang. Mayroon akong kilala, ang tagal nag-asawa kasi paano na lang daw yung mga anak niya. Wala pa nga girlfriend, pinoproblema na yung anak. Nakukuha niyo yung punto ko. Paano na lang yung pag-aaral ng anak ko? Wala pa nga asawa, anak na ang pinoproblema. Kaya tuloy hindi nakapag-asawa. Paano na lang kaya pag ako'y tumanda? Mayroon akong ikukwento sa inyo, chismis ito, atin-atin lang ha. Mayroong Pilipino doon sa London, tumanda na siya, nakuha na yung pension niya, marami na siyang kayamanan, sarili niya na ang bahay niya, namatay. Alam niyo po ba kung anong ikinamatay? Hindi, kasi hindi niya makilala eh. Namatay siya kasi nasunog yung bahay niya, ayaw niyang magbayad ng kuryente, nagtitiis siya sa kandila, ipinatong sa lamesa, kahoy yung lamesa, nasunog yung lamesa, nasunog yung bahay, pati yung mga ahing sunog. May pera na, masyado pang nagtitipid. Hallelujah! Samantalang sinasabi ng 1 Timothy 6:17 na ang Diyos ay nagbibigay sa lahat ng bagay for us to enjoy. So, kung nagbalisa ka, hindi ka na nag-i-enjoy. Amen ba? Amen. Paano ka mag-i-enjoy kung balisa ka? Ang pinoproblema, paano yung kakainin kinabukasan? Paano yung pag-tuition fee sa sunod na buwan? Paano yung mga budget sa bata? Masyado ang dami pinoproblema. Kaya sabi ng Lord, huwag kang mabalisa sa iyong kinabukasan sapagkat mayroon nang inilaan ang ating Panginoon.
nakuha ko na kiliti nyo. Pagka pagpapala, automatic talaga. At dahil po dyan, sabi ng Panginoon, alam ng Diyos ang pangangailangan natin. Pero sabi niya, ngunit pag sumikapan ninyo na hanapin ang paghahari ng Diyos, ikapamuhay ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng kailangan ninyo ay ibibigay ng Diyos. Amen. Lilinawin ko lang po, sabi doon, lahat ng kailangan ninyo, hindi lahat ng gusto nyo. Pag sinabing lahat ng gusto nyo, yun naman pala, iPhone 6 ang prayer request. Hallelujah. Nagsusundan po ninyo? So, hamon ko po sa inyo sa sandaling ito, tanungin mo ang sarili mo, influensyado ka ba sa paghahari ng Diyos? Na hindi mo palalampasin ang linggo na hindi ka nakapakinig ng salita ng Diyos dahil yan yung batas ng hari na dapat nating malaman? Influensyado ka ba? Ganyan ka ba kauhaw na parang hindi ka makatulog hanggat hindi ka nakapakinig ng salita ng Diyos? Okay? Isa pang hamon is, hinahanap mo ba una sa lahat ang paghahari ng Diyos? Bago ka mag-isip sa trabaho mo, bago ka makipag-date sa boyfriend o sa girlfriend mo, bago ka maglakot para mag-selfie para i-post mo sa Facebook, hinahanap mo ba una sa lahat ang paghahari ng Diyos? Nakausap pa ba ako? Sabi naman ng amen, hindi yun. Dito ako magtatapos. Gusto kong maintindihan ninyo na sa kingdom ng Lord, sa kingdom of God, responsable ng king na ipagkaloob, tustusan ang pangangailangan ng mga mamamayan. Amen? Maaring hindi nyo po yan lubos maintindihan, pero palibhasa ako ay nakatira, hindi ako nagyabang, nakatira ako sa United Kingdom, ang mga tao doon tamad. Alam niyo po kung bakit? Kapag konti sweldo mo, malaki ang benefits na tatanggapin mo. So, pag nagtrabaho ka, kukunti yung benefits na tatanggapin mo. Sabi nila, bakit pa kami magtrabaho? Kapag walang trabaho, malaki ang benefits. Pag nagtrabaho ka, konti benefits. Di walang trabaho, hindi napagod, may benefits. Nasusundan. Ganon din. Dahil alam ng Diyos, responsibilidad niya na tustusan yung pangangailangan natin. Sabi niya, unahin mo ang paghahari ng Diyos at ikapamuhay ang kanyang katuwiran at ang lahat ng ating kailangan ay ibibigay ng Diyos. Amen? Kailangan lang, huwag kang mabalisa sa buhay mo, huwag kang mabalisa sa kakainin, iinumin at daramtin, maging sa kinabukasan mo dahil yan yung nagiging hadlang kung bakit hindi natin hinahanap ang paghahari ng Diyos. Sa sandaling ito, inanyayahan ko po kayong tumayo. Bago po ako manalangin, tanong ko lang po, mayroon po ba dito hindi pa tumanggap sa Panginoon? Ganito na lang ang tanong. Sigurado po ba kayo sa inyong kaligtasan? Na kahit, wag naman, mamatay tayo ngayon, alam mo na kung saan ka pupunta. Kung lahat tayo mamamatay ngayon, lahat ligtas? Amen. Taas ang kamay ng mga ligtas. Okay, so lahat tumanggap na sa Panginoon. Okay, so ang ipanalangin na lang natin ngayon is dumating yung kanyang paghahari. Okay, ilagay po natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon. Sabi ng Lord, 2 o 3 nagkatipon sa kanyang pangalan, narito siya sa ating kalagitnaan. Dalangin ko sa Panginoon na sa pamagitan ng awiting ito, lalo pa po nating maintindihan ang paghahari ng Diyos. Patuloy na mangusap ang Diyos sa ating mga puso.
Noong ang mga alagad ay nagtatanong paano manalangin, sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, ganito kayo manalangin. At isang parte ng panalangin itinuro niya ay ang panalangin na dumating ang kanyang paghahari at masunod ang kanyang kalooban dito sa lupa gaya na sa namin. Dalangin namin, O Lord, na sa patuloy po naming pagsamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan, mangusap ka sa aming mga puso. Datnan mo nawa kami at pagharian, Panginoon. Hallelujah. Hari ka, O Diyos, sa aking buhay. Takbo ng isip ko'y baguhin mo upang maging ganap ang kalooban mo sa buhay na hiram sa'yo. Maghari ka, O Diyos, sa aking buhay. Takbo ng isip ko'y baguhin mo upang maging ganap ang kalooban mo sa buhay na hirap sa'yo. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus. Ang puso ko't kaluluwa ay alay ko sa iyo. Sa pag-ibig mo't biyaya ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus. Ang puso ko't kaluluwa ay alay ko sa iyo.
Narinig niyo po ang dalangin ng aming mga puso, O God. Napagkaharian niyo po ang aming mga puso, ang aming mga pag-iisip, Panginoon, nang sa ganon, kalooban niyo po ang masunod, Panginoon, at hindi ang aming mga sariling kalooban. Hayaan mo, Lord, na matutunan naming maisantabi ang mga pangangatwiran na hindi naaayon sa iyong kalooban, at ang kalooban mo, O God, ang magkaroon ng kaganapan. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa na nagsusumikap, naghahanap ng iyong pagkahari. Naway sa sandaling ito, kinatagpo niyo po ang kanilang mga dalangin, O God, at ganon din po ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Pangako mo, O Diyos, na sa sino mang naghahanap ng iyong paghahari, inuuna ang iyong paghahari at katuwiran. Ang kanilang mga pangangailangan ay iyong tugtugunan.